Sa lalong pag-igting ng giyera sa pagitan ng Iran at Israel na wala pang senyalis na matatapos anumang oras, nag-issue ng nakakatakot na warning ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa Israel at sa US na tila ba may balak itong gawin na hindi pa nakikita ng mundo at may tinatago pa itong alas na handa nilang gamitin anumang oras. Gaano katindi ang warning na ito ni Khamenei at may posibilidad nga kaya na may tinatago ang Iran ng nuclear weapons kaya gano'n na lamang ang banta niya. Sa kabilang banda, ayon sa ulat na aprobado na umano ni President Trump ang pag-atake ng US sa Iran, ngunit may hinihintay pa itong mangyayari bago itutuloy ng US ang pagsali sa giyera. Ano pa ba ang hinihintay ni President Trump? At kapag natuloy ang pag-atake ng US, ay ito na nga ba ang katapusan ng rehimen ni Khamenei na ilang dekada nang namamayagpag sa Iran? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Sa pangsyam na araw ng giyera sa pagitan ng Iran at Israel, hindi pa rin tumitigil ang pananarget ng dalawang panig sa isa't isa, bagamat ayon sa mga ulat ay mas kakaunti na ang missiles na pinapakawalan ng Iran papasok ng Israel kumpara sa mga unang araw na isang senyales ayon sa mga eksperto na kumukunti na rin ang stock ng Iran ng missiles dahil sa dami na ng kanilang pinaulan sa Israel. Ngunit hindi ito naging hadlang upang makapasok sa loob ng Israel ang ilang ballistic missiles ng Iran dahil sa kabilang banda umano ay kumukonti na rin ang mga missile sa air defense system ng Israel dahil sa kakasalag sa daan-daang projectile na nagmula sa Iran. Ngunit meron naman ng panibagong alas ang Iran na hindi inaasahan ng Israel dahil gumagamit na ito ngayon ng cluster bombs ayon sa ulat na sumasabog sa ere at kumakalat upang tumama sa target kahit ito man ay ma-intercept sa ere ng Israeli defenses na patunay lamang umano sa malaking improvement sa arsenal ng Iran sa paglipas ng mga taon. Dahil dito ay tinamaan ng Iranian missile strike ang isang ospital sa lungsod ng Beersheba kung saan ilang dosenang staff at pasyente ang nasugatan. Ngunit sa kabutihang palad ay wala namang naiulat na namatay. Ayon sa IDF o Israeli Defense Forces na ang orihinal na target ng Iran sa kanilang missile strike ay isang military base na katabi ng ospital. Ngunit sa kasamaang palad ay sa ospital ang naging direksyon ng pagbagsak ng missile. Ayon sa Deputy Foreign Minister ng Israel na si Seren Haskel na ang ginawa ng Iran ay sadya at isang criminal act. Nagsalita din ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz na utos ni Khamenei ang anumang pag-atake sa Israel kahit na umano ay madamay ang mga sibilyan kaya't antayin umano ng Iran ang mas matinding resback ng Israel dahil sa insidenteng ito. Dahil sa pagkawasak ng gusali ng ospital ay inilipat na lang ang 200 pasyente sa iba pang ospital sa mga karatig lungsod. Ilang oras naman bago tamaan ang naturang ospital ay isang Iranian ballistic missile din ang bumagsak sa business district ng Ramat Gan sa kanlurang bahagi ng syudad ng Tel Aviv. Patunay lamang umano ito na hindi talaga 100% sure na kayang salagin ng air defense system ng Israel ang lahat ng mga pinapadalang missiles ng Iran dahil karamihan sa mga ito ay hypersonic na kayang umabot sa bilis na Mach 5.5 o 6,500 km per hour kaya't hindi ito basta-basta nasasalo ng depensa ng Israel. At bagamat tumutulong na ang US na i-shoot down ang missiles ng Iran ay hindi pa rin ito sapat dahil gumagamit rin ang Iran ng strategiya kung saan sabay-sabay nilang pinapalipad ang kanilang ballistic missiles, cruise missiles at drones dahilan upang maguluhan ng depensa ng Israel dahil sa iba't ibang bilis, altitude at direksyon ng kanilang pananarget. Sa kabilang banda, nag-conduct naman umano ng mahigit 100 airstrikes ang Israeli Air Force sa loob ng Iran kung saan halos malaya na silang nakakalabas-pasok sa loob ng bansa dahil sa kawalan nito ng air defense system na ayon sa IDF ay halos maubos na nila lahat sa unang 4 na araw pa lamang ng giyera. At isa sa kanilang mga tinamaan ay ang bahagi ng Natanz nuclear site na siyang nagsusupply ng enerhiya sa pasilidad at isang heavy water reactor sa bayan ng Arak, Iran na ginagamit din bilang reprocessing site ng mga langis galing sa mga bagong nuclear reactor ng Iran sa nasabing lugar. Ngunit bago nila bombahin ang mga naturang site na ito ay nagpalabas umano ng warning ang IDF sa mga sibilyan na lumikas sa lugar kung ayaw nilang madamay sa kanilang gagawing pambobomba. At ito ay palaging pinagmamalaki ng IDF na wala silang balak idamay ang mga Iranian civilian sa lugar kaya't ginagawa nila umano ang lahat upang ma-warningan ang mga ito bago sila maglaglag ng bomba.
Dagdag pa ng IDF, nakabaliktaran umano ito sa pananarget ng Iran na walang habas at walang pakialam kung may tatamaang sibilyan sa mga syudad ng Israel. Ngunit ayon naman sa Iranian state media na sa kabila ng pahayag na ito ng IDF ay marami pa rin sa kanilang mga inosenteng sibilyan ang nadamay ng pananarget ng Israeli Air Force. Bukod dito ay naging usap-usapan rin ngayon at kinabibiliban ng intelligence community ng ibang bansa kung paano umano napaslang ng Israel ang maraming opisyal ng militar ng Iran. Bagamat ayon sa mga unang ulat na napuruhan ng Israel ang mga general ng IRGC habang nasa kanilang tahanan sa Tehran. Ang totoo umano ayon sa ulat ng The New York Post ay na-infiltrate ng Mossad ang mga cellphone ng mga opisyal na ito at nagpadala sila ng peking mensahe ng isang pagpupulong ng mga matataas na opisyal sa isang lokasyon na madalas namang pinagdadausan ng meeting ng mga opisyal na ito. Ngunit sa kanilang pagdating doon ay isang targeted airstrike na pala mula sa Israeli fighter jets ang naghihintay sa kanila kaya sila ay napuruhan. Kung tutuusin, tila pang pelikula o mano ang naging taktika ng Mossad, subalit ayon sa mga eksperto ay hindi ito nakapagtataka na kaya itong gawin ng Mossad. Dahil kung inyong maaalala ay nagawa rin ng Mossad ang pagpaslang sa mga operatiba ng Hezbollah gamit ang pager at walkie-talkie na tinaniman nila ng bomba. Bukod dito, may mga ulat na din na nahack ng Mossad ang banking system ng Iran kaya't palyado at halos lahat ng ATM ngayon sa syudad ng Tehran ay hindi na gumagana maging sa ibang bahagi ng bansa na naging dahilan ng pagpapanik ng mga mamamayan at libo-libo ng Iranians ang lumilikas palabas ng Tehran kung saan laganap ang pambobomba ng Israel. Muli ay nag-issue na naman ng warning si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na lalo pang paiigtingin ng Israel ang kanilang opensiba at muli niyang sinabi na natuto na kami sa leksyon ng kasaysayan sa panahon ng Holocaust kung saan umabot sa mahigit 6 na milyong Hudyo sa Europa ang pinaslang ng Nazi regime. Kaya't ayon kay Netanyahu na kapag sinabi ng kalaban na uubusin nila kami ay paniniwalaan namin sila. Ngunit hindi tulad dati na wala kaming nagawang mga Hudyo. Uunahan na namin sila ngayon bago pa kami maubos. Matatandaang palaging sinisigaw ng rehimen ni Ayatollah Khamenei ang slogan na Death to Israel at Death to America. Kaya't ayon kay Netanyahu na dahil sa hindi pakikipag-cooperate ng Iran sa alok ni President Trump ng isang mapayapang paraan ay malinaw na walang balak ang Iran na itigil ang kanilang uranium enrichment program na ayon pa kay Netanyahu ay walang ibang balak kundi ang gumawa ng nuclear weapons upang pulbusin ng Israel at lahat ng Israelis. Ngunit marami ang naniniwala na kailangan ng Israel ang tulong ng US upang makumpleto ang kanilang ultimate goal na masira ang pinakamalaki at pinakamatibay na nuclear facility ng Iran kung saan pinaniniwalaan na nakaimbak ang kanilang pondo ng high-grade uranium na maaaring gamitin sa paggawa ng armas nuclear. At ito ay ang Fordo Nuclear Facility na nakabaon sa lalim na 80 to 100 meters underground at ang bunker busting bomb ng US lamang na GBU-57 ang kayang mag-penetrate sa ilalim ng pasilidad at pasabugin ito. At ang bombang ito ay kaya lang umunong ilaglag ng B-2 stealth bombers na meron lamang ang US military. Dahil dito ay nagsabi si President Donald Trump na maigi niyang pinag-iisipan ang pagsali ng US sa gera sa isang interview sa Air Force One bago siya umalis mula sa ginanap na G7 Summit sa Canada noong nakaraang araw. Sa katunayan ay nagpatawag pa umano ito ng closed-door meeting sa White House kasama ang kanyang mga security advisor upang desisyonan ang pagsali ng US sa gera. Ngunit ayon sa latest na ulat, na may go signal na umano si Donald Trump na umatake ang US sa Iran. Subalit ang final order niya ay bahagya muna niyang dinelay upang bigyan pa ng kakaunting panahon ng Iran na baka sakaling mag-back off ito at bumigay sa kanyang mga naging demand ukol sa nuclear program nito. Ngunit tila hindi ito nangyayari dahil mukhang ayaw talagang patinag ng Supreme Leader ng Iran at palaban ito sa mga mensahe ni Donald Trump. Sa katunayan, noong araw na nag-post si Donald Trump sa Truth Social at nagdemand ng unconditional surrender ay hindi ito pinalagpas ni Khamenei at sumagot din sa kanyang social media account sa X at sinabing ang pagsali ng US sa gulo ay magiging sanhi ng irreparable damage sa US. Dagdag pa niya sa wikang Ingles, intelligent people who know Iran, the nation and the history of Iran will never speak to this nation in the language of threats because the Iranian nation cannot be surrendered. Dagdag pa ni Khamenei sa isang live broadcast sa loob ng isang bunker.
Sinagot naman ito ni Trump at sinabing alam namin kung nasaan ang supreme leader ng Iran. At safe siya roon ngunit hindi namin siya papatayin, at least sa ngayon. Subalit hindi rin nagpatinag si Khamenei sa pahayag na ito ni Trump, bagkus ay nagpost ito uli ng tila nakakatakot na sagot gamit ang isang imahe at ang mga salitang "Let the battle begin". Ang imaheng ito ay nagpapakita ng mga bolang apoy na umuulan sa isang ancient na syudad na maaaring katumbas ng Israel. Ayon sa mga eksperto, na handa ang mano si Khamenei sa anumang kahihinatnan sa gerang ito at handa silang ibuhos ang puwersa ng Iran laban sa US at Israel. Marami tuloy ang naghahaka-haka na baka may tinatagong alas ang Iranian Supreme Leader tulad na lang ng isang matinding armas kagaya ng nuclear weapon. Kung meron ngang tinatago ang Iran, ay tanging sila lang ang makakasagot. At kung sakali man ay isa itong malaking banta sa US at Israel at ang desisyon ni Trump na sumali sa gera ay dapat na nilang madaliin kung totoo ang lahat ng ito, ayon sa mga eksperto. Subalit siniseryoso rin umano ng US ang banta ng Iran laban sa kanila sakaling sasali sila sa gera dahil kasaysayan na mismo ang makakapagsabi na may kakayahan ng Iran at mga alay nito na targetin ng mga base militar, embahada at assets ng Estados Unidos sa Middle East. Lalo na't may malakas na intel report ang CIA na naghahanda umano ang Iran na gumanti sa US anumang oras na sasali ito sa digmaan. Kaya't naka-red alert umano ngayon ang mga base militar ng US sa buong Middle East, maging ang kanilang mga embahada sa buong rehiyon. Nasa Middle East na rin ang kanilang strike group na USS Nimitz na galing pa sa South China Sea upang sumali sa USS Carl Vinson Strike Group bilang paghahanda sa mas malaking gulo. Dagdag pa rito ay nagpadala na rin sila ng 30 military planes mula sa US bases nila papunta sa Spain, Scotland at England bilang suporta sa dalawang strike groups tulad ng mga spy plane at refueling planes. Patunay lamang ito na maingat din ang US sa kapasidad ng Iran na umatake. Matatandaang noong 2020 ay pinaulanan ng Iran ng 12 ballistic missiles ang Al-Assad Air Base ng US sa Iraq bilang ganti sa pagpaslang ng US sa kanilang Iranian general na si Qasem Soleimani na tinarget ng US drones habang kakalapag lamang sa Baghdad International Airport sa Iraq. Si Soleimani ay inakusahan ng US na siyang mastermind sa mga pag-atake ng mga embahada at kampo ng US sa Middle East noon, kaya iniutos noon ni President Trump sa kanyang unang termino na siya ay patayin. Bagamat wala namang nasawing sundalo sa Al-Assad Air Base dahil nakatago na ang mga ito sa mga bunker ng kampo bago pa man dumating ang mga missile ng Iran, ay nagtamo naman ng brain injury ang iba sa kanila dala ng malakas na impact ng ballistic missiles. Noong 2024 naman ay 3 sundalong kano ang namatay sa isang US military base sa border ng Syria at Jordan matapos ang isang sorpresang drone attack na isinagawa ng isang militia group na suportado ng Iran. Sa katunayan, tinatayang umabot sa 170 times ang mga pag-atake ng iba't ibang grupo na suportado ng Iran sa buong gitnang silangan sa mga base militar ng US mula nang mag-umpisa ang paglusob ng Israel sa Gaza bilang patunay na kayang panindigan ng Iran ang kanilang banta. Tinatayang nasa 40,000 US personnel ang nakakalat sa buong rehiyon at anumang oras ay maaari silang maging target ng Iran. Ngunit bukod sa military base na may kakayahang lumaban, mas malaki ang panganib ng pag-atake ng Iran sa mga embahada ng US sa Middle East. Kaya nag-issue na rin ng red alert ang US sa mga embahadang ito at pinaigting na din ng seguridad dahil sa napipintong pagsali ng US sa gera kung sakali. Ayon sa latest na ulat, malaki ang posibilidad na nagtatago na umano si Khamenei sa isang bunker sa Lavisan, isang liblib na lugar sa Iran kasama ang kanyang pamilya at anak na si Mojtaba Khamenei na siyang sinasabing magiging tagapamana ng kanyang posisyon sa oras na mawala ang kanyang ama. Ngunit walang nakakasiguro kung andito ba talaga siya dahil may mga ulat din na may opisyal na eroplano ng Iran ang lumapag sa Oman na marami ang naghaka-haka na sakay dito si Khamenei upang tumakas. Subalit tila hindi naman papayag ang Oman dito dahil baka sila naman ang kakalabanin ng Israel. Iniiwasan umano ni Khamenei ang anumang public appearances at lahat ng kanyang mensahe ay makikitang ginawa sa loob ng bunker at hindi sa normal niyang silid sa kanyang opisina sa Tehran. At dahil matapos umano na tamaan ng Iran ang ospital ng Beersheba ay nagbanta si Israeli Defense Minister Israel Katz na Khamenei can no longer be allowed to exist, ay mas lalo pang pinaigting ang seguridad sa Iranian Supreme Leader. Kaya muli,
Tulad ng palagi kong sinasabi, ay ipagdasal na lang natin na sana humupa na ang gulong ito dahil marami ng sibilyan ang nagiging biktima. Dahil sa bandang huli ay walang pinipiling biktima ang gera, maging ito man ay mga mamamayan ng Iran at mga sibilyan ng Israel. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.